Okay, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen. By the way, first of all, welcome in the presence of God and welcome to the fundamental truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ang nais lang po ng Diyos sa ministry ito ay ibahagi ang kanyang salita sa nakasulat sa Biblia at iparanas niya ang pag-ibig niya at maunawaan at matutunan ang katotohanan dahil ang katotohanan ang ipapalaya sa atin. Amen. Ito po ay dito po sa Netherlands ang pinakamain po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. At magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at maging dito po sa Europa at sa ibang bahagi ng mundo. Mapag-araw sa ating lahat. Amen. Hallelujah! Praise God! At tunay na, by the way, ako nga pala si Reverend Ricky Oblea dito sa Netherlands. Praise the Lord! At pinangunahan po tayo ng ating head pastor of Apostle Edmond Ibanez. Praise God! At ngayon po sa araw na ito, meron naman po tayong makakamit na pagpapala ng Diyos, ng mensahe na magbibigay sa atin ng panibagong level of our faith, katuruan na nais natin itong kailangan natin itong ipamuhay sa ating pang-araw-araw na tayo habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo ito. Praise God! Ang topic for today, sabi dito, how to become a trustworthy person. Paano ba daw po tayo magiging isang person, sabihin natin, we are the disciple of the Lord Jesus Christ. Bilang lang ng Diyos, paano tayo magkakaroon to become a trustworthy, mapagkakatiwalaan. Siyempre, una sa lahat, kung tayo po ay binigay natin ang ating buong buhay sa Diyos, ay kailangan natin ipagkatiwala lahat sa Diyos dahil siya ay mapagkakatiwalaan because our God is a trustworthy God. Amen. At sa atin tuturuan tayo na mayroong mga tatlong bagay dito na dapat ma-maintain natin sa buhay ng bawat isa. Ito po ay personally na tayo or isang itong teamwork to better together. Katulad ng isang ministry. At sa ating pamilya, as well, na kailangan natin na tayo magkaroon ng pagtitiwala. Mapagkakatiwalaan tayo ng bawat isa at mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos na nag-create sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya how to become a trustworthy person? Upang magkaroon tayo ng isang magandang at malusog na pamilya, isang buong naglilingkod sa isang ministry ng Diyos. Amen. Kaya, samahan po ninyo ako sa Proverbs chapter 20, verse 6. Sabi dito, many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person. Amen. Tapos po, isang lit na manalangin. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa araw na ito. Father God in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit, at tunay nga po, Lord, kami po ay naglumalapit sa iyo, tiklop tuhod, nagpapakumbaba sa iyo, at patuloy mo kami linisin ng aming mga karumihan. At tunay nga po, apart from you, we can do nothing. At kami isang maruming gasahan sa iyong harapan na nangangailangan ng kalinisan, linisin po ang aming puso't isipan, Lord, at handa kami na ang aming buhay is like a vessel na nangangailangan, Panginoon, bukas para sa iyo upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw na ito. Maraming salamat po. Holy Spirit, continue to be with us. At tunay nga, kung wala ka, wala kaming magagawa sa buhay namin, sa kalagitnaan ito. Kailangan ka namin bilang isang tagapagsalita at tagapagturo sa buhay namin, Lord God. In Jesus' mighty name. All the glory belongs to you. Amen and amen. Hallelujah. Okay? I repeat, how to become a trustworthy person. Paano tayo mapagkakatiwalaan bilang isang mananampalataya o bilang isang nilalang ng Diyos.
Sabi dito, many people to be claim loyal. Oo, marami naman sinasabi ang tayo. Ano? Madaling sabihin na loyal tayo. Amen. Loyal ako sa isang bagay, loyal ako sa pamilya, loyal ako sa ministry, loyal ako sa Diyos. Madaling sabihin yan dahil hindi naman natin ang Diyos lang talaga nakakaalam kung ano yung nilalaman ng ating puso. Sabihin mo, okay. Sabihin mo, pero sa isang kausap natin, madaling natin, loyal pala ito sa akin. Sa akin, o sa ministry. Okay, kaya sabi dito, many people claim to be loyal, but it is hard to find a trustworthy person. Amen. Ang isang, sabi nga po yung words na trust, ito ay isang emotional, na para bang, alam mo yung pag ikaw ay lumalapit sa isang tao, makita mo talaga, ito loyal sa akin. Nagsasabi siya ng totoo, nagsasabi siya ng ganitong, talaga parang ikaw ay, parang dumidikit sa'yo. Amen. Sabi dito, trust is the emotional glue that draws you closer to your friends. Kaya ito parang isang glue na dumidikit sa'yo, na parang bang gusto mo na ibigay lahat. Okay? Even though parang sabi nga ng words na hypnotize. Pero sa atin mga ganon. Praise God. At tunay nga na ang isang trust is the emotional glue that draws you closer to your friends. Sa iyong pamilya, sa ating pamilya. Or sa isang maliit na groups. Kaya mahirap pag wala yung trust doon. Kailangan, sabi nga, without trust, you're never going to have the intimate relationship that God wants you to have. Kailangan mapagkakatiwalaan tayo sa lahat ng bagay. Maliit o malaking bagay, maging sa pamilya, sa ministry ng Diyos, kailangan nandun yung tayo mapagkakatiwalaan. Sabi nga ng lagi tinuturo sa atin ni Apostle Edmond, yung transparency. Nakikita sa atin talaga sa kilos, sa panalita, sa nagawa, na tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos. Amen. Yeah. Hallelujah. Kaya, teamwork without trust is impossible. Kaya nga sabi ko kanina, better together. Sa better together, sa isang group, sa isang pamilya, sa isang mga kaibigan, kailangan nandun ang trustworthy. Amen. Kaya sa mundo ito, napakahirap talaga. Pero pag tayo nasa Lord, doon lang tayo kay Lord magtitiwala. Amen. Kahit malapit mga kaibigan, matagal nating kaibigan, nandun pa rin. Meron pa rin siyang tinatagong hindi mo alam. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, sa Proverbs 20 verse 6, many people claim to be loyal but it's hard to find a trustworthy person. Ito yung talagang marami nang nakasulat, marami ng taon na nakalilipas, na yung words ng trustworthy talaga nandun, nababasa lagi natin. And yet, we have same dilemma today. Kahit ngayon, nandun pa rin. Kaya, tanungin natin ang sarili natin. Okay. Ganito, who do you trust? Kanino ba tayo magtitiwala? How do you find a trustworthy person? Paano natin mahanap yung isang person na yon na mapagkakatiwalaan at sila mapagkakatiwalaan natin sa lahat ng ating mga sekreto, sa lahat ng ating mga private kung ano man yun, private sitwasyon o mga sekreto na dapat na isekreto, pero nandun yung trustworthy natin sa kanila. Amen. And more important, how do you become a trustworthy person so that the people trust you? Trust us. Ito yung mga question na dapat nating pagnilay-nilayin o pag-aralan. Siyempre kasama dito ang Word of God. Sa Word of God, sa Bible po nandun ang lahat ng kasagutan. Una sa lahat, ito ay magmumula sa atin. Amen. Tayo po ay laging magpapaturo sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya ito po, unang bagay po na dapat nating malaman, how to become a trustworthy person. Una is
Yan. We earn people or you earn people's trust by being consistent. Kailangan dire-diretso po yun. Hindi lang isang beses or 1 week lang. Kailangan po dito, dire-diretso yan, consistent. Sabi nga po sa Luke, chapter 16, verse 10 is, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Amen. Ang Diyos, tayo pinagkatiwalaan dito ng isang maliit na bagay, kailangan dito. Yung maliit na bagay ngayon, ay tayo pagkakatiwalaan ng Diyos. Sabi dito, pag tayo pinagkatiwalaan ng maliit, can also be trusted with much. Binibigyan ka lalo ng mas malaking bagay na ibibigay sa atin ng Diyos na tayo pagkatuan. Dahil na-test po tayo. Amen. Hallelujah. Kaya today, everybody wants to be served in God to obviously and showy ways. Marami. Gusto natin. Gusto mong kumanta sa ministry. Masabi lang na ikaw ay napagkakatiwalaan. Okay? Kumakanta, nag-preach, lahat na, kinuha na lahat. Para lang masabi at makita ng isang pastor na ito pagkakatiwalaan. No, hindi nasusukat doon. Amen. Kaya pag tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa maliit na bagay, gawin po natin ito with love and trustworthy. Amen. Even in the family. Okay? Maging sa ating trabaho. Kung pinagkatiwalaan po tayo ng isang function na yun, mahalin po natin yun. At makita ng isang supervisor na nakakasakop sa atin, na ikipagkakatiwalaan, bibigyan ka ng another work na naman. It means that is a blessing. Dahil napagkatiwalaan ka sa isang bagay, pagkakatiwalaan ka sa maraming bagay. Amen? At ito'y ating pag-iingatan. Siyempre, kasama natin lagi ang Diyos dyan. With prayer, with meditating the Word of God. Para malaman natin to know and to understanding what is trustworthy. According to the Word of God. Amen. Hallelujah. Kaya, today, everybody wants to serve God in obvious and showy ways. But God says, build trust by being faithful in the little things. John. Amen. Sinabi dito. Even when no one is watching you. Hindi lang na tayo gawin natin na nakakakita sa atin. Okay. Papakita ko na ako pagkakatiwalaan. Pero sabi dito, even when no one is watching, He sees what you are doing. Nakikita ng Diyos kung anong ginagawa natin. Ito ba ay totoo o hindi? Ito ba ay fake news o hindi? Amen. Kaya, wala tayong ikukubli o wala tayong itatago sa Diyos dahil kita tayo. Amen. Para nakatayo sa x-ray, kita lahat kung ano yung nilalaman ng ating puso, ang ating buhay. And He says that if we faithful in the little things, He will give us greater and greater responsibility. Amen. Tulad na lang po, isang testimony po sa trabaho ko. Dati yung ating head chef o supervisor ko, ay talagang nandun yung, ay ramdam ko talaga na iba. Siyempre, una pa lang kami nagkita. Una pa lang kami nakapagtrabaho ng together. Pero ngayon, unti-unti nakikita niya at binibigyan niya ako ng responsibility. I accept that because that is the blessing of God. And also, it is credit also to me na marami akong matututunan doon. Amen. To more experience. Kaya, lahat ng bagay na yon, hindi ko sinasabing, napakadami ko nang gagawin, pero for the glory of God, marami akong matutunan patungkol sa Diyos. Amen? Kaya, yan po, kailangan natin to be consistent. Okay? Hallelujah. Second, we earn people's trust by being trustworthy. Okay? Sabi sa Proverbs chapter 11, verse 13, a gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret. Okay. Hallelujah.
Kaya ang mga tao, people trust you when we can keep information confidential. Kung mayroong mga confidential at kinasabihan, kailangan na doon yung pagkakatiwalaan po tayo. Like, siyempre iba yung gossip. Sabi nga dito, gossip betrays a confidence. Huwag natin itong ipagsasasabi kung ito'y confidential. Amen. Katulad na sinabi nga sa akin, na kailangan, kung ito yung isang bagay na hindi dapat isiwala, huwag natin ibibigay. Dahil ito, it makes gossip lalawak at lalawak, lalaki at lalaki. Pupunta na, kita mo naman ang social media ngayon. Like ang social media, madali itong lumipad. Dahil meron na tayong mga gadgets. Kaya, kailangan natin yung trustworthy talaga. We earn people's trust by being trustworthy. Amen. One of the most important rules for a small group is that what is said in the group stays in the groups. Kung ano yung nasa pamilya, kung ano yung nasa groups o ministry na pinag-uusapan, dun lang po yun. Amen? Sa family natin, okay, dun lang po natin yun. And also, siyempre, ang Diyos. Amen? And your groups trust you to keep private whatever they share. Okay. Kung pinag-uusapan natin, it's private only. Sa atin lang ito, sa ating ministry, sa ating pamilya na ito. Amen. In the whole family. Doon lang yun. Kaya mahirap po na tayo po ay, okay, it's not good na makapag-maritas tayo, pero kung meron po tayong boundary na hanggang doon lang yung sasabihin natin. Pero yung pinaka-confidential, doon lang po sa ating the groups in our family. Amen. Kaya, sabi dito, you can earn people trust by being trustworthy. Thirdly, we can earn people trust by being close. Kailangan talaga yung closer. Yung intimate relationship to God. Kaya nga, mas maganda, mas good na tayo, mas closer to our living God, to our Jesus Christ. Even in our family also, kailangan mas closer tayo, hindi nag-aawayan. Minsan nangyayari nga sa isang pamilya, sa magkakapatid na, nagkakawatak-watak, sinasabi na iyo kung ano yung ikasisira ng isang pamilya, na dapat ito ay confidential, na dapat ito ay sa pamilya lamang. Amen? Hallelujah. You earn people trust by being close. You have to spend time with people in order to earn their trust. Kaya mas more na tayo po ay closer and closer, nagkakaroon po tayo ng trustworthy sa bawat isa. Amen? Sabi dito, friends love through all kinds of weather, and families stick together in all kinds of trouble. Kulang lang po ng R. Praise God. Sabi dito sa Bible, friends love through all kinds of weather, and families stick together in all kinds of trouble. Pag ang pamilya stick together, hindi lumalabas kung anong dapat i-leakage yun. At nagiging buo yung kanilang buo yung nagiging tawag ito yung plano sa isang pamilya, ay talagang makita natin doon na mapagkakatiwalaan si kapatid, mapagkakatiwalaan si ganito. Amen? Maging sa ministry. Kung anong kasiraan, dapat na ito hindi dapat lumabas at ito'y napapag-usapan. Amen? Kaya we earn trust by being close. Amen? Kaya sa isang pamilya o sa magkakapatid o sa ministry, mahirap talaga na magkakalayo. Katulad ng aking sitwasyon. Amen. Mahirap talaga magkalayo sa pamilya. Nagkakaroon po ng, the distance creates distrust. Nagkakaroon dyan ng talagang, ganito pala si asawa na babae. Ganito pala ginagawa niya doon sa ibang sa lugar. Kasi nandun yung malayo sa isa't isa.
nagkakaroon po ng distrust. Nawawala yung titiwala sa bawat isa. Kaya kailangan ng isang pamilya ay nawala. Praise God. Kailangan ng isang pamilya ay buo talaga. Ito yung isang natutunan ko sa Lord na kailangan talaga buuin ang isang pamilya upang ang trustworthy o pagtitiwala ay nandoon. Amen. Hallelujah. Kaya, if you don't trust people, you don't know. Kung hindi tayo magtitiwala sa isang tao, una sa lahat sa Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos. Hindi natin makikilala isang tao kung hindi tayo closer. Amen. Amen. Kaya, so if you want people to trust you, if you want people to trust us, we got to spend time with them. Time creates trust. Yung oras, yung distansya kailangan malapit. Kaya sa mag-asawa, lagi advice sa akin, na lagi kayo mag-uusap, lagi kayo magkasama, kaya dalhin mo na ang iyong pamilya. Praise God. Hallelujah. Kaya nandun yung trust at magiging trustworthy. Praise the Lord. Glory to God, may natutunan tayo. Ako, may natutunan talaga dito sa food. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, time creates trust. Kaya nga po, if we want people to trust us, then ask God to help being more consistent, trustworthy, and close to people He has placed in your life. Amen? Ito po yung tatlong bagay na dapat nating matutunan at ating pag-aralan. Hindi lang po ito ngayon sa araw na ito, kundi yung nasulat ninyo sa inyong notebook, sa inyong diary. Ngayon, i-meditate natin habang tayo nabubuhay. Amen? Hallelujah. Kaya, trustworthy and close the people that He has placed in your life. God says, you will trust by being faithful in little things. Ano po? Kailangan tayo ay mapagkakatiwalaan sa isang maliit na bagay upang itong trust na ito makapagpatibay at tayo po ay maging isang one spirit, one mind, one soul na patuloy tayong maglilingkod sa Diyos. Hanggang kasing kumilos na tayo ay wala tayong tinatago sa bawat isa. Amen. Praise God. Yan po ang mensahe ng Lord. And I believe na meron po tayong sa mixing mensahe po ng Diyos ay tayo po nagkaroon ng revelation ng Diyos upang tayo ay mamuhay na mayroong pagtitiwala at kalugod-lugod sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. At sino pong ngayon ay kayo man ay nakaupo, nakatayo, o saan man kayong lugar ngayon, close your eyes. Tayo po mananalangin para sa inyo. Hallelujah. Trust in God. At tayo po ay mananalangin na. Praise the Lord. O Father God, in heaven, in the name of the Lord Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig at nanood ng online service na ito. At dalangin ko ang kapayapaan ng isang pamilya. Dalangin ko ang health of God in Jesus' mighty name. Kagalingan sa mga sakit karamdaman sa oras na ito. At maging sa financial, I pray that continue to bless their life exceedingly abundant in life, O God, like a river flow sa buhay nila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kami nananampalataya at nagtitiwala sa iyo that you are a great provider. You are a great healer, O God. You are Emmanuel. You are always with us. Nobody against us, Lord. In Jesus' mighty name. And I pray that patuloy mong pag-isahin ng isang pamilya na patuloy na maglilingkod sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Yes. Maraming salamat po at tunay nga po, Lord, na nagkaroon muli kami ng motivation, Lord, in words of encouragement
upang kami mamuhay na nakalulugod sa iyo in the name of the Lord Jesus Christ. And I pray, O God, for the life of Apostle Edmond Ibanez and his family. Continue, Lord, to cover this family with the most precious blood of Jesus. Bless their life at gamitin mo ang kanilang mga buhay sa mga tao pa na nangailangan ng kaligtasan ng iyong salita, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ. And we pray, O God, for this ministry, for the fundamental truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Gamitin mo po ito, ang ministeryo ito, to expand your kingdom, O God, in this nation, in this world, O God. Marami pang mga maabot ng iyong salita na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, and we claim, O God, the victorious day, victorious life, in Jesus' mighty name. And we claim, O God, the long satisfied life, ang Panginoon gayon din, ang kapayapaan, kagalingan, at the joy of the Lord is our strength, O God, in Jesus' mighty name. At sa oras nito, Lord, pinagkakatiwalaan lang namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano. Let your will be done. In the name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you to all of you. At magkita muli tayo sa susunod na linggo sa panibagong mensahe ng Diyos. God bless.